Ito yung tinanim nating siling panigang dito sa ating timba kapamilya, at ito bali 10 timba yung tinamnan natin, pero 9 na timba lang yung nabuhay. Kaya ayan, may mga bunga na po yung ating sili, at ito yung napakabilis na antayin, at tinan nyo po yung ating mga sili. Bali nilipat natin yung kanilang mga pwesto at hindi sila gaanong nag-grow dun sa pinaglagyan natin kasi nalililiman sila ng dahon yung sanga nung ating puno dito sa may gilid, kaya nilipat natin dyan sa gilid para mainitan sila. Ayan yung ating tinanggalan ng talbos, at yan gumanda naman yung ating siling panigang kasi natanggalan natin ng talbos, dumami yung kanilang sanga. At yan, maganda po pagka ganyang marami yung sanga, marami pong mamunga yan, kaya tinatanggal natin yung sanga ng ating mga siling panigang. At ito na po sila, napakabilis lumaki yung ating siling panigang, at tingnan nyo naman may mga bunga na. Siguro hindi muna natin i-harvest yan. Ito naman yung tanim nating sitaw na haba kapamilya, at itong ating sitaw na haba ay naitanim din natin dito sa 2-in-1 na galon natin, at dito tinanim natin yung ating sitaw, at ito may mga bunga na rin, at tingnan nyo naman may mga maliliit pa, napakaraing bulaklak nitong ating sitaw. Pero itong mga bungang nauna na ating sitaw, hindi muna natin i-harvest at gagawin nating binhiyan para meron tayong pangtanim ulit, kasi maganda tong klase nung sitaw na haba na to, at mabilis lang silang mamunga. Kaya ayan yung ating itinanim dito sa 2-in-1 galon natin, yung magkasamang sili sa kasitaw. Kaya ayan yung paparamihin muna natin yung seeds para magkaroon tayo ng mga binhi. Yan yung mga naunang bunga niya, hindi natin i-harvest. At marami pang maliliit na bunga to kapamilya. Yung mga bulaklak na yan, bunga po yan pagka nahulog yung bulaklak na yan. Kaya pararamihin muna natin para makapag-kolekta tayo ng ating seeds, at marami tayong maitatanim sa susunod pagka nagtanim tayo ulit. At ito kasi napakabilis lang antayin nito kapamilya. Kaya ayan, maganda pong itanim ito, at maraming mamunga itong sitaw na to, kaya gusto ko makapagparami ng seeds nito. Kaya ayan, magantay muna tayo at magkukolekta muna tayo ng ating pangbinhi dito sa ating sitaw na pangtanim, para hindi na tayo bibili, napakamahal din kasi nung isang pack nung seeds na yan. Kaya mag-iipon tayo ng ating binhi. Ayan, at magtatanim tayo ng ating sibuyas. Ayan yung ating mga sibuyas na maliliit, at yung iba nasisira na, kaysa masayang patubuin natin, at kahit dahon lang mapapakinabangan pa natin pag yan tumubo. Kaya ayan yung ating pinagtamnan. Yung ating pinagtamnan kapamilya yung mga mineral na maliliit lang, yung mga bote, hinati lang natin at parehas natin ginamit. Ayan, at nilagyan lang natin ng butas yung mga ilalim niya. Kaya ayan yung ating sibuyas, dyan na lang natin nilagay, at kahit dahon kasi niyan napaka-importante at pwedeng gamitin, lalo na pagka panahon na mahal ang mga sibuyas, dahon lang pwede mo nang gamitin. Ayan yung ating sibuyas na naitanim dito sa ating recycle. Ayan po, at ready na. Hello kapamilya, ayan po, naganda na po tayo ng ating gagawin kapamilya. At yan gagawa tayo ng ating pickled. At yan po yung ating sibuyas kapamilya, saka yung ating siling green, saka yung ating carrots. Piniprepare na po natin yung ating pangsasabaw dyan. Pero naglagay pa rin tayo ng ating bawang saka paminta. Yan po yung ingredients natin na gagamitin dito sa ating pickled. At yan masarap po yung kapamilya. At yan yung mga sibuyas natin, kaysa masayang gagawin na nating pickled. At yung mga sibuyas na ginamit natin, yan yung mga maliliit lang, kaya binalatan na natin, at naghiwa lang tayo ng ating carrot saka yung ating siling green. At yan masarap po ito kapamilya pagka na-pickle na tong mga ganito. At ito mabilis lang tong gawin pagka na-ready mo na. Kaya ayan yung ating gagawin kapamilya, at yan nilagay na natin sa ating mga garapon. Ayan po yung ating mga garapon kapamilya. Mas maganda po kung may mga malalaki po tayong mga garapon, pero ito kasi yung ginamit natin, mga maliliit, pang isahang gamit o sausawan lang yung ating lalagyan. Kaya ayan yung ating mga ginawa. Ayan po yung ating nilagay kapamilya, yung ating carrots, yung sili, yung ating paminta, saka bawang. Ni-ready na lahat natin dito sa ating garapon para pagkulo ng ating pinakuluan na pangsasabaw natin, ibubuhos na lang natin dito sa ating garapon. Ayan.
At yan na-prepare na natin at antayin lang natin mapakuluan yung ating sabaw. At yan naman alam nyo mga kapamilya, pagka magpapaksiw kayo yan ready na. Pagka magpapaksiw ka at ibubuhos mo na lang dun sa iyong lulutuin. Kasi meron ng sibuyas, suka. Kung hindi nga lang sana mahal yung luya kapamilya magdadagdag pa sana tayo ng ating luya para maidagdag natin dito sa ating ingredients. Kaya lang sobrang ginto ng luya. Kaya hindi na tayo naglagay. Pero pagka magluluto tayo pwede naman din magdagdag pagka magpapaksiw tayo. Kaya yan kapamilya, napakasarap po nito kapamilya pagka ganyang meron kang pritong isda o kahit anong sausawan. Yan ang gagamitin mo, napakasarap po nito. Kaya pagka marami kayong sili, carrots, saka sibuyas, ayan ready na. Gagawa ka lang ng pickled mo at yan hindi yan nasisira. Kahit matagal yan, di yan masisira. Kaya ayan, nilagay na natin yung sabaw ng ating pickled kapamilya. Ayan o, tinan nyo. Ang ginamit natin dito mga kapamilya yung sukang pula. Saka yung sukatan 1:1. Ay, 1:2 pala, sorry. Yan yung ginamit natin kasi yung suka kailangan isang boting suka, 2 boting tubig, ganun yung sukatan ko. Ano yung sukat nung inyong suka, ganun din. Tapos titimplahan mo lang siya kung ano yung gusto mong timpla. Lagyan mo ng konting asin, tapos yung pampalasa, ayan. Tapos ibubuhos mo na dito para yung sabaw ng ating pickle masarap. Yan matagal po yung inaabot niyan kapamilya, basta yung ating mga ginamit ayos lang, saka mailalagay natin dito sa mga garapon na babasagin. Kaya ayan kapamilya, yan po yung ating ginawang pickled at masarap ito mga kapamilya. Napakabilis lang pong gawin nito, papakuluan mo lang yung sabaw at i-prepare mo lang yung kanyang mga ingredients katulad ng mga yam. Tapos isasalansan mo lang sa mga bote. Ayan na. Pero yung ginamit natin dito, pulang asukal po. Pwede rin po yung puting asukal, depende na po sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin. At yan napakasarap na sausawan yan kapamilya, at pagka kahit anong isasawsaw mo dyan masarap. At tingnan nyo naman mga fresh po yan mga kapamilya, hindi na natin nilutot, nilagay lang natin dyan sa ating garapon. Masarap po yan kapamilya, itry nyo pong gawin at napakabilis lang at napakadaling gawin.